Yun. Hello everyone. Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon, video na ito, for today's video ay tutuloy natin yung next part ng isometric ng sanitary and storm drainage layout. So yung part 1 kasi nito is matagal ko nang na-upload. So may nag-request kasi, kaya gagawin natin na gusto makita yung isometric ng second floor. Ayan, kaya gagawa natin ng tutorial. So bali yung nakikita nyo dito is yung previous na upload ko, yung ground floor. Ayan o, ito yung in-upload ko na ginawa natin. So gagawin natin tong second floor tsaka itong roof deck. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, baka naman pwede pa subscribe. Ayun. So bago tayo magsimula, so itong second floor ay kukunin natin. So gagawin natin yung isometric step, paggawa ng isometric. So bali sinushortcut ko lang to ng pag isometric para madali. So ito exploded to, so gagawin nating naka-block siya. So click lang natin yung buong plan, tapos Control Shift C, tapos pili lang kayo kung saan natin ipipick yung reference point nya, then Control Shift B naman. Ayan, parang copy paste lang. So delete natin yung exploded, then ito na yung gagamitin nating naka-block na base plan. So ang gagawin lang natin, yun dun sa una kong tutorial, pinakita ko yung step ng pag isometric. So dito papakita ko ulit. So una, i-rotate lang natin ng 45 degrees. So RO, then input natin yung 45 degrees. So ayan, naka-rotate na siya ng 45 degrees. Then insert natin yung X and Y nya, coordinates. So command tayo ng I, insert, enter. Wait, ulitin natin. Parang may ano tayo na iba. So I, enter. Itong lalabas sa screen nyo, insert. So dito yung X na coordinate, ilagay natin yung value na 12247. So yan yung standard na coordinate na nilalagay ko. Then sa Y, 0.7071. Tapos itong Z, yan, as is na yan, naka 1 siya. Then yung insertion point nya is specify on screen. Tapos ito, yung scale, walang check yan. Then yung rotation, wala din check. Tapos yung unit, millimeter, ayan, nakaset naman na siya. Pag once na mag-insert tayo, nakaset na siya. Kasi yung units nya, millimeter na. So ito yung setting ng insert pag gagawa ng ISO. So iba-iba ang technique sa paggawa ng ISO. So ito yung mabilis na way ko para mag isometric. Nang naka 2D mode lang siya. So i-okay natin. So bali ito yung lalabas dyan. Magiging ganito yung arc natin, yung base plan. So dati kasi pag in-input ko na yung mga coordinate, yung value ng X and Y,
automatic magiging ganito siya sa malaki na to. Yan, ganyan yung itsura niya. Ngayon kasi nangyayari na dito sa akin, pag nag-i-input ako ng value, ganito na ang nangyayari. So ang ginagawa ko lang, delete ko ito. Ang ginagawa ko, pinapasok ko lang tong block. Okay. Then dito sa loob ng block, dito mag-rotate ulit tayo ng 45. RO rotate ng 45. Enter. So naka 45 na siya degrees. Then close natin yung lock. So yan, magiging ganito na siya sa naunang base plan natin. So tapos i-scale lang natin ng 2. SC tas 2. Oh, wala. Ito. Ba tayo mag-scale? Ay, wala pa talang base point. Sorry, yun. Hindi ko pala na-pick yung base point. So, ito na siya. Same ng orientation at yung laki niya, yung scale. So, ito na yung ating base plan para sa paggawa ng isometric nitong second floor. So, meron kasi na isometric na patong-patong yung ano niya, yung paggawa niya. Dito nakalagay yung second floor sa tapat ng ground floor. Ito namang ginagawa ko is hiwalay-hiwalay siya. Nakaganito siya. Dito pinapakita lang na meron siyang arrow dito na bumaba siya or tumaas kung anong way nung flow nung tubig. So, lalagyan din natin para mapakita kung papunta saan yung flow ng tubig. Yan. Example, galing tayo ng second floor. Di babagsak yung riser ng sanitary. Yan, SS soil pipe yan. Soil stock. Yeah. So, yung riser ng second floor, papakita natin na bumagsak dito sa ground floor. So ito yun. Yan. Hindi pa dito na reflect yung ano niya riser. So ang ginagawa ko lang yun dito. Unahin natin to. So ginaganyan ko lang siya. Tapos yung arrow niya, maglalagay ako ng arrow block na pababa. So hindi kompleto yung ano ko dito, yung mga block. Lalagyan ko pa. So madali lang yun ilagay. Basta meron kayong mga block na pang isometric. So ito yung orientation ko na pababa siya sa ground floor. So dito naman sa ground, lalagyan ko ng ano siya, pataas. Ipapakita ko na yung bagsak, yung pipe na galing second floor, yan dito. Tapos ang ilalagay kong arrow, yung ganito dito sa taas is pababa siya. So yung bagsak nung waste sa taas, and ganito yung mangyayari. Tapos diretso ng septic tank. Ito yung septic tank natin. So yun, balik tayo dito sa second floor. Ano natin, viewport to vertical para madali yung paglipat ng lock. So marami na ako nabigyan ng file ng ng symbols na to. So kung gusto mong matuto mag isometric or gumagawa kayo nito, comment lang kayo sa sa comment section ng video na to pag na-upload na. PM ko sa inyo yung file na to, yung link.
So start na tayo maglagay ng mga symbols. So ito yung WC, yung ating water closet, floor drain, FCO, ganito lang FCO, tas lavatory. So ito yung ating FCO, copy lang natin. Lagay lang natin dito. So isa lang yung FCO natin, yung ating clean out, floor clean. Tapos next natin lavatory. Makikita nyo yung orientation nya, kung saan nakaharap, or and dito yung orientation, iba-ibang orientation. So pipiliin mo yung kagaya nito, nakaharap ng side yung lavatory sa'yo. So ang pipiliin mo is ito. Yan. Copy mo lang yan. Lagay mo dito. Yan. So water closet, pag nakakita ka ng ganitong layout, pwede kasi mabago yung layout sa ISO. Depende sa ilalagay mo kasing ano ito ang mga block symbol. Nilalagay ko kasi minsan dito, itong dalawang to, pwede ito, pwede ito. Kasi na parang ano kasi siya, straight pag nilagay mo na. Ano, yun parang tuwid siya pag hindi naka ano. Yan na pag sinunod mo to, parang straight siya. Kaya ang ginagawa ko, in-extend ko lang itong ano. Ayan o, in-extend ko lang. So, trace natin yung tinitrace ko lang to, yung layout. Yan. So para makita natin yung layout, ginagawa ko white lang muna ang kinukulay ko para alam mo na yung nagawa mong layout, yung na-trace mo na layout. Tapos saka mo na lang i-layer ulit pag okay na. So next natin yung shower drain. Ang shower drain ko at floor drain iisa lang. Yan, ganito Pag nakita mo nakaganyan yung shower drain, ito kinukuha ko. Yan. Lagay ko dyan. So laging pag floor drain, yung mismong tawag dito, yung mismong drain ang nilalagay ko dun sa yun sa base plan, kasi pailalim siya Pero itong water closet at ibang pinapatong ko dito, hindi, kasi pag nilagay mo ito sa ilalim, parang mababa yung yung water closet dito sa main pipe. Yan, kaya ganito yung kanyang orientation. Yung nakakonect na yung yung shower drain. Tapos kung makikita mo pag pag kinonek mo dito yung layout nya, di sobra siya, sumobra siya. Pwede mo naman siyang gawa pwede mo nang idiretso ganito. Pwede mo siyang baguhin ng layout kung sumobra ng layout nya lampas dito pag tinuloy mo, pag in-extend mo. So pwede namang gawin natin ganito. Ito kasi mababago pa rin naman yan pag in-install sa site, bago pa rin yung layout. Kaya maganda, siya 2D talaga, yung double line. Doon makikita mo yung kung overlap yung mga fittings, ganun. So pakita na lang natin na ganyan siya, yung connection nya. Pero sa sa site overlap na yan, hindi mangyayari sa site yung ganyan. So ipakita lang natin na ganyan. Kasi sa pag install mababago talaga yan, hindi ito masunod. Ayan.
Ganyan lang muna. So next natin, yan, napakita na natin yung flow ng ng waste at water. Yan, pabagsak sa sa ground floor. So ito, mga nandito sa gilid, mga downspout yan, galing dito sa roof deck. Yan na yung DS. Nilalagay ko lang dyan is ganito. Ito, ilagay natin yung ground, lagay natin kasi diretso hanggang baba yan papuntang catch basin. So lagay natin yung mga downspout para buo yung yung layout. Tapos papunta siyang catch basin. Yan, ito din. Tapos nilalagay ko dito yung arrow is pababa siya, tapos nilalagyan ko na lang ng call out kung to below or from ground, from second floor, ganun. So ang dito sa naman sa second floor na riser, ang ilalagay mo dapat dito is to ground floor. Yan, na call out to ground floor. Tapos dito sa ground, from second floor, kasi galing siya ng second floor Yan yung ilalagay mo na call out para mabasa ng nagbabasa o nagpapagawa ng bahay kung pasaan yung flow ng ng waste at tubig. So meron akong hindi na ako nag-open ng iba kong mga finish project na nagawa kasi matagal pag nilagyan pa natin ang mga text. Ang mahalaga yung layout na ipakita natin. So next natin itong mga downspout sa second floor. Ipapakita natin downspout sa second floor na dumaan. So bali, ang ginagawa ko dito, di ba hanggang ground siya, tapos dumaan ng second floor. Yan, ginaganyan ko siya, tapos yung arrow niya dalawa, isa dito sa taas na pababa, tapos isa dito sa ilalim na pababa. Tapos yan, ganyan siya yung orientation ng downspout. Tapos pinapakalat ko lang dyan. Yan, ito isa. So yan yung downspout pinakita natin. Tapos itong tinututok ko lang to yung mga drain sa balcony. Tinututok ko lang siya. Yan, ginaganito ko lang siya. Yan, tapos ganito, pwede nang freehand nga yan, parang lang yan, ganun ko lang siya ginagawa. Itong isa lagyan din natin yan. Hindi naman tawag dito, basta mapakita mo yung pagka-isometric niya, okay na. Mahalaga mapakita mo yung itsura nung yung flow nung pipe kung saan napunta. Ito lagay natin. So binibilisan ko para hindi tayo matagal sa paggawa, kasi abutin to ng ilang minuto pag pinagalan ko kasi pag in-upload ko siya ang bigat, kaya mas maganda konting minuto lang yung
yun na-consume niya na ano sa pag record ko. So yun, ganito na itsura ng ating second floor. Sa pagdating naman sa vent, ito vent nya, yan, tinitrace ko lang yung layout, tapos inaangat ko dito sa abang na vent sa laboratory. Yan, tapos dito yung BS na yan, vent stack yan, pataas yung ano nya, yung punta. Yan, ganyan siya. Tapos lalagyan ko siya ng arrow dito na pataas. Yan. Siyempre, ay nakalimutan ko nga pala. Gagawa pala kayo ng isometric. I-set nyo yung OSNAP nyo. Yung OSNAP, yan. OSNAP. So pag nagpunta kayo ng OSNAP, ito yung drafting setting. Pupunta kayo ng snap and grid para magbago yung grid nung yung crosshair. Naka ano kasi siya, rectangular snap yan. Gagawin nating isometric snap para yung ano nya, yung crosshair naka-align dun sa base plan natin. So kaya ayun yung X and Y spacing na coordinate na nilagay ko kasi tugma siya dun sa setting ng snap and grid. So okay natin. Tapos ganito magiging tsura ng crosshair. Yan o. Kaya pwede kayong mag-ISO ng naka 2D lang. Yan o. Yan. So pag babaguhin yung direction at kung vertical or horizontal yung iyong pag-trace or pag gawa ng isometric, pindutin nyo lang yung F5, yung function na F5. Yan, nagbabago na yung ano nya. Yan. Ganito siya. Kaya mas mabilis dito mag-isometric. Yung ganitong setup. So, yun. Pag ibabalik nyo lang F5 ulit, yan, F5. Yun, lagyan na natin ng vent ito. So, ganito lang. Ito, ang orientation na to, umangat siya pero nasa ilalim to ng ano, ng slab ng second floor. Ang orientation niya. So pag nasa ground floor ka, pag tumingala ka, makikita mo tong ano niya, vent nandun sa ilalim. Hindi yan lalabas ng second floor ng second floor. Nasa ilalim lang yan. Tapos magbabaybayan dito sa loob ng wall. Aangat ulit. Yan, pag ganun. Ito naman kasing sa laboratory, nasa taas na yung ano niya, yung abang ng vent niya. Kaya diretso na agad siya pataas. Yung mga drain at sa water closet, manggagaling ng ilalim sa baba. So, ganyan lang. Pwede nga yan eh. Parang tinitrace ko lang eh. Yan, ganyan siya. So, yung vent na to umangat, tapos nagbaybay sa ilalim, pumunta dun sa wall, umangat ulit. Yan yung tinatawag na individual vent. Yan, bawat fixture or yung drain may vent. Tapos isa-isa silang tataas, yan yung tinatawag na individual. Meron kasi na sa ilalim lahat nagko-connect yung vent. Kagaya nito, sa ilalim ko siya kinonect lahat, tapos isa lang yung tataas na vent.
Parang yun yung riser lang niya. So ito individual to. Yan, ganyan yung ating layout ng vent. So ganun lang yung pag isometric. Mas madali kung may ganito nga kayong block. Sa roof deck naman, ganun lang din. So i-off ko muna yung OSNAP. Pag i-off nyo yung OSNAP, punta lang kayo ulit dito. Tapos set nyo sa rectangular snap. So yung roof deck naman, same natin ginawa. Control Shift C. Tapos Control Shift P. So block na siya. Tapos rotate natin 45. Yan. So pwede mo na siyang i-scale dito pa lang kung gusto mo na. Yan. Tapos insert natin yung value ng x and y. So 12247 yung x, tapos 0.7071 yung y. So, same setting pa din yan. Hindi magbabago yan pag naset na. Okay. So, yan na yun. Babalik din siya sa maliit eh. Tapos, papasukin ulit natin yung block. Tapos, rotate ulit sa loob. Yan. Tapos, close. So, ganun ulit. Ano yun, scale mo ulit. Kasi bumalik sa dati, kaya hindi ko siya ini-scale sa una eh, bumabalik lang. Ewan ko ba't nagkaganito tong aking ano na to. So yun, ito na yung roof deck. So ganun lang yung step. Maglalagyan mo ng mga drain to, kung ano yung orientation nya. Kahit simpleng orientation lang, kahit tutok lang dun. Yan, ganito. Kasi sa pag-install, nababago din siya. Hindi ko sinasama yung blue kasi yung vent niya eh. Yan. Ganun lang, tinutok ko lang. So after nito, talagang tinapos natin yung ano, pag layout Actually ano to eh, dating project ko eh, may nagpagawa sa akin eh. Hindi pa niya kinukuha eh. Hindi pa niya binabalik, hindi pa yata niya ipapagawa. So after natin tong magawa, nilalagyan ko lang to ng pababa na ganito, para yung flow ng tubig is pababa. Yan, ganito lang siya. So lahat lang nilalagyan ko ng ganito, tapos yung arrow niya dito sa baba is yung flow niya ay pababa. Yan. Yan, ganun lang yung ISO ng dito pala. Ito pala ang ibig sabihin nito. Lagyan ko muna kasi bababa din yan eh. Ibig sabihin pala ng ganyang ano, pag nakakita ko niyan sa mga standard nila, iba-iba kasi ang block ng ganito eh. Ang tawag yan na splash. Ibig sabihin yan, pagbagsak ng tubig dito sa balcony na to, yan dito balcony nito, ito dito yung babagsak eh, sa second floor. Pagbagsak niya, dun lang siya sa balcony ng second floor babagsak. Kaya ang tawag dun ay splash. Splash ang tawag dito sa ganito.
So yung drain na galing roof deck dito babagsak sa balcony. Yan, parang lumipat lang yung tubig dun sa roof deck tapos dito babagsak sa balcony. Kaya may drain din yung balcony natin, yan o. Kasi dito yun papasok, dadaan. So nilalagyan ko lang yun ng ganito. Pinapakita ko lang na dito pumunta. Yan, nilalagyan ko lang ganun siya. Dat maliit lang nga pala to, hanggang dito lang. Kasi parang lumampas siya sa balcony. May sukat din kasi yung yung orientation ng isometric. Kumbaga kung anong height nung kunwari 2 story, kung anong height nung ground hanggang second floor, kunwari 3 meters siya. So nilalagay dun sa pero hindi naman siya naka-scale, not to scale yung isometric. Pero ina-assume na minsan 3 meters yung taas nung nilalagay na ganito na line. Yan o. Hanggang mga ganito. So yun, ganito lang pinakita ko sa naka-splash. Minsan nilalagyan ko guhit na ganyan yan. Yan, ganyan lang. So yun, ito yung full video ng isometric ng sanitary and storm drainage layout. So hindi ko na nilagyan to ng vent kasi parang lang to yung BAB, parang dun lang sa ilalim na yun yung vent nya, yung mga ito, kaya ganyan lang yun. Ito pala may vent talaga to, itong sa kitchen pala, kasi ito to sa toilet to ito kitchen kasi, ito mabaho pero naglalagay din dito ng vent halos sa sa mga residential, pero kadalasan kasi sa mga bungalow, mga lang na bahay, ganito lang yung nilalagyan ng vent nila kasi madalas sa toilet na. So yun, ito na yung ating isometric full video ng sanitary and storm drainage. So next natin is yung request. May nag-request sa atin ng isang subscriber na yung isometric daw ng water line. So yun, abangan nyo yung video na yun. So yun, for today's video. Salamat sa panonood. So huwag kalimutang i-share. Yan, ingat.